Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Facebook post ng Philippine Eagle Foundation, malungkot na binalita na isang agila ang natagpuan na wala ng buhay sa Cebu. Ano kaya naging sanhi ng pagkasawi nito? Ito ang makasaysayang pagpapakawala ng dalawang Philippine Eagle sa kagubatan ng Purawen, Leyte dito lang June 28. Isa sa mga ito, si Uswag, isang lalaking agila na na-rescue sa Mount Apo dito na nakarang taon. This is the first time na may transfer tayo from Mindanao to another island, specifically in Leyte. These Philippine Eagles, may transmitter na nakalagay for monitoring. Pero naalarma ang PEF o Philippine Eagle Foundation dito lang July 30 o mahigit isang buwan matapos pakawala ng mga agila. Nakatanggap sila ng GPS reading mula sa transmitter ni Uswag na nasa dagat daw ito. Ano nangyari kay Uswag? Kuya Kim, ano na? Ang PEF at lokal na pamahalaan ng Baybay agad nagsagawa ng search and recovery operation. Yung location niya is nasa dalampasigan na ng Baybay. Kaya na-email yung coordinates. Ang kanilang paghahanap umabot hanggang Barangay Kawit sa Pilar, Cebu, kung saan nila namata ang palutang-lutang ang mga labi ni Uswag hapon nitong August 3. Nung nadatnan natin, nasa postmortem stage na siya, decomposing na. So estimated based sa necropsy na sa mga 4 to 5 days na siyang naaagnas. Ang mga labi ng agila sumailalim sa pagsusuri at postmortem examination. At dito na pag-alaman na si Uswag posibleng aksidenteng nalunod. We're looking on that possibility also dahil dun sa constant yung hangin at maulan. Kasi they need thermals to fly, no? These thermals exist in terrains, mountain, lands. Yung Philippine Eagle, hindi sila nagpa-flap. So kung mag-flap sila, energy consuming hanggang wala siyang makitang perch. Right now, we're mourning the sudden loss of Uswag. Kailangan natin ma-identify yung mga areas which is hazardous. Madaling gawin is to inform also the coastal areas. Consider them as partners also kung saan sila mapadpad. Alam din ng mga fishermen. Pero hindi raw ito unang kaso ng aksidenteng pagkalunod ng isang Philippine Eagle. Ayon sa tala ng Philippine Eagle Foundation, ang pagkalunod ni Uswag ay ang pang-siyam na kaso ng nalunod na Philippine Eagle. Ang pinakauna sa mga ito na itala noong 1984 nang marescue ang agilang si Dawan matapos itong malunod sa Mati, Davao Oriental. 7 sa 9 na Philippine Eagle ang himalang nakaligtas nang sila'y na-rescue. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Thanks, Kuya Kim. Samantala, idinulog sa Senado ang umunoy recruitment ng Communist Party of the Philippines sa ilang estudyante kabilang sa UP Diliman. Idinawit din sa issue ang isang kongresista na kasama umano sa pagre-recruit. Nakatutok si Jonathan Andal. Sumayawak sa aming anak ngayon. Nakikiusap kami sa inyo. Namaawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa Senado na nanawagan ang mag-asawang Sabeliano para mahanap ang nawawala nilang anak na si Yvonne, 22 years old, estudyante ng UP Los Baños na dinala raw sa Cavite para maging miyembro ng NPA o New People's Army. Sa tala ng PNP, halos 200 estudyante na ang nare-recruit ng CPP-NPA mula 2014 hanggang ngayon. Tinukoy din ng pulisya ang ilang eskwelahan na may pinakamaraming estudyante na na-recruit umano ng CPP-NPA. Kabilang dito ang ilang state university tulad ng University of the Philippines at ilang mga high school. Isang nagpakilalang dating miyembro ng CPP at alumnus umano ng UP ang humarap din sa pagdinig. Sa loob daw mismo ng UP Diliman nagkakaroon ng recruitment para sa CPP-NPA sa pamamagitan ng mga accredited student organizations ng universidad. Inutusan ako ng Communist Party of the Philippines to run for student council para yung susunod na freshman ma-recruit ko. We collected support from students na ipapadala namin sa NPAs. And that's happening inside the universities. Kasama daw niya sa pagre-recruit si ngayoy Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party.
Itinanggi ito ni Manuel. Hindi totoo na nagre-recruit tayo para sa ganong mga organizations. Kung may mga sumasali doon, individual choice po nila iyon. Kung magre-recruit po tayo talaga para sa Kabataan Party List, para maging volunteers, interns at members po natin. Sabi ng pamunuan ng UP, hindi nila alam na may recruitment sa loob ng kanilang campus. We will have to do a review of our current guidelines on student accreditation and the way they conduct their activities. Sa isang pahayag, kinondena ng UP Diliman University Student Council ang malisyoso umanong red tagging sa mga estudyante at organisasyon sa kanilang universidad. Hamon nila sa UP administration, protektahan ang academic freedom at right to organize ng mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga low-pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa sa mga yan, nasa loob pa rin ng PAR at huling namataan sa layong 615 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa labas naman ang PAR ang dalawang iba pa. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa ng 3 LPA na maging bagyo pero patuloy itong tututukan dahil posible pang magkaroon ng pagbabago. Nananatili namang walang epekto sa bansa ang kahit isa sa mga nasabing LPA pero posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa halos buong Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Panay Island, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barma at Soc-Sargen. May malalakas na ulan pa rin pero hindi na kasing tindi noong mga nakalipas na araw. Sa Metro Manila, may pag-ulan ding maaring bago magtanghali at posibleng maulit po sa hapon. Nagsumiti ng mga dagdag na dokumento sa NBI ngayong araw ang mag-amang Nino at Sandro Mulak. Kaugnayan ng reklamo laban sa dalawang independent contractor ng GMA. Nakatutok si Nelson Canlas. Muling nagtungo sa opisina ng NBI sa Quezon City ngayong araw si Nino Mulak at anak niyang si sparkle artist Sandro Mulak. Nagsumiti sila ng ilan pang dokumento para pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa dalawang individual. Nagbigay na rin ng kanyang opisyal na pahayag si Nino sa NBI. Pero tumanggi ang mag-ama na magpa-interview. Dumating rin ang kinatawa ng isang hotel kung saan umano naganap ang insidenteng inirereklamo ng mag-ama para isumiti ang CCTV footage na ipinasabina ng NBI. Walang pahayag ang NBI o ang mag-amang Mulak kung ano ang isinampang kaso at kung sino ang mga inirereklamo. Pero kinumpirma ng abogado ng dalawang independent contractors ng GMA Network na ang kanyang mga kliyenteng sina Jojo Nones at Richard Cruz ang sinampahan ng reklamo. Natanggap na rin daw nila ang sabina mula sa NBI Public Corruption Division para sa isang hearing sa Biyernes ng hapon. Sina Nones at Cruz din ang iniimbestigahan ngayon ng home network ni Sandro na GMA matapos silang ireklamo ng batang aktor noong isang linggo. When sila Sandro nga filed the written complaint with GMA, we already gave them notice of preventive suspension pending the investigation, and yun nga, we constituted an independent body to conduct the formal impartial investigation of the case. And of course, we have to abide by the rules of due process. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang ina sa likod ng malaswang live show ng 6 niyang anak, kabilang ang 2 buwang gulang niyang bunso. Pati tiyahin ng mga biktima kasama sa mga inaresto. Ang resibo, tunghayan sa aking pagtutok. August 2, eksklusibong nakunan ng aming team ang pagkasa ng National Bureau of Investigation. Violence Against Women and Children Division ng NBI VAU-CD ang isang entrapment operation. Target nila, isang ina na ibinubugaw di umano ang kanyang 6 na menor de edad na anak online. Kabilang na ang kanyang 2 buwang gulang na bunso. Bukod sa pagbebenta ng kanilang malalaswang litrato, tinuruan na rin daw nito ang mga bata na gumawa ng mga kalay na bagay sa isa't isa sa harap ng kamera. Unconscionable na yung ginagawa nila. Kasama ang resibo, tumulak patungong Caloocan City ang mga operatiba bitbit ang warrant to search, seize and examine computer data.
Kaya pagpatak ng alas 6 ng gabi, kung kailan, nagsimula na ang nakaschedule na live show ng suspect. Mabilis na umaksyon ng NBI Bao City. Pagdating sa bahay ng pamilya, agad na nirescue ng mga social worker ang 6 na menor de edad na biktima. Arestado ang ina ng mga bata, maging ang kanyang kapatid na tumutulong daw sa paghahanap buhay. Nang makausap ng resibo ang ina ng mga menor. Dahil sa sobrang kahirapan po, ma'am. Sa tingin po ninyo, bata po talaga yung paraan para po magkapera? Pagpupunit trabaho yung asawa ko. Pero ang kanyang kapatid, todo tanggi sa mga paratang. Ko naman po alam na may kausap po sila na gano'n. Sa video call ka nga po kanina. Naghilo lang naman po ako, yun lang naman po yung ginawa ko. Wala naman po akong sinabing iba. Ngayong araw, August 6, iniharap ng NBI ang 2 suspect sa publiko. Nakaharap sila sa patong-patong na kaso, kabilang ng online sexual abuse or exploitation of children. Ang kwentong ito, mapapanood din sa Linggo ng hapon sa Resibo. Nagsalita na si Olympic double gold medalist Carlos Yulo kaugnay sa tampuhan nila ng kanyang ina. May iniwan pa siyang mensahe sa ina, sabay pagtatanggol sa nobya. Nakatutok si Mariz Umali. Had to say about me. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po. Sa isang video na kanyang pinost sa social media, si Olympic double gold medalist Carlos Yulo na mismo ang sumagot sa mga isyu kaugnay sa pera na isa sa pinagmumula ng tampuhan nila ng kanyang inang si Angelica Yulo. Hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Sabi pa ni Kaloy, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Dinepensahan din niya ang kanyang nobya si Chloe San Jose na hindi raw gusto ng kanyang ina. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasagot sa akin. Maging si Chloe nagsalita na rin tungkol sa di pagkakaunawaan sa ina ni Kaloy. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. The last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah. Even though my family knew na madami na siyang pinopost, my family still welcomed them, treated them with respect. May tugon din si Carlos sa ina na nagpaabot ng pagbati sa kanya. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niya sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit niyang sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong nagsabing pro-Marcos sila base sa survey ng grupong Octa Research, habang bumaba naman ang mga nagsabing sila ay pro-Duterte.
Ang tanong sa tugon ng masa survey na ginawa nitong second quarter ng taon, alin ang pinaka-naglalarawan sa kanilang political preference? 36% ang nagsabing sila ay pro-Marcos admin. Mas mataas sa 31% noong Marso. 16% naman sa mga tinanong ang nagsabing suportado nila ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Mas mababa kumpara sa nagsabing ganyan sila noong Marso na nasa 20%. 31% naman ng mga sinurvey ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa. Di lang physical, kundi pati emotional aspect ang pinaghahandaan ni Dennis Trillo sa kanyang pagganap sa pinakamabagsik na character sa family drama series na Pulang Araw. Ishinare rin ni Dennis kung paano siya kumakalas sa mabigat na role. Makichika kay Nelson Canlas. Sa nalalapit na digmaan sa Pulang Araw, malapit na rin nating makilala si Colonel Yuta Saito, ang Japanese official nung panahon ng gera at gagampanan nito ni Dennis Trillo. Tomone susumo! Shore wa wareware no mono da! Tenno Eka! Banzai! Banzai! Para sa Kapuso Drama King, isa na raw ito sa pinakamahirap na role na kanyang ginampanan. Workout ang preparation ni Dennis para maging kapani-paniwala ang pagganap niya bilang isang sundalo. Ang mga eksenang labis ang kanyang pinapakitang emosyon. Dagdagan pa ng pagsasalita ng Old Japanese language. Talagang sinubok daw ang kanyang kakayahan bilang artista. Challenging talaga. Alam mo, naalala ko pa yung mga linya ko kahapon sa taping namin. Ganun yung talagang proseso ko, talagang paulit-ulit. So hanggang ngayon talaga naalala ko pa rin siya. Iba yung sakit sa utak nung pagbuo ng character. Katuwang daw ni Dennis ang mga language translators na nagtuturo sa kanya ng Nihongo habang nasa set. Malaking bagay daw ito para authentic ang kanyang pagganap. Yung pag-consult palagi dun sa aming translators and mga researchers na nasa set. Sila, si Rio at si Kenji. Sila talaga yung tumututok sa nagbabantay na maging appropriate yung arte namin at yung mga salita namin ng panahon na yun. May mga hamon man sa kanyang pagganap. Madali na raw para kay Dennis ang pagkalas sa karakter. On his way home, pagkatapos ng taping, nanonood daw siya ng mga funny TikTok videos para mapalitan ang kanyang mga emosyon. Nanonood ako ng mga nakakatawang videos sa biyahe pa uwi hanggang makatulog ako para, alam mo yun, puro positive energy yung madala ko sa bahay. Nangingibabaw din daw ang kanyang pasasalamat na naggagampanan niya ng maayos ang kanyang role. Pagkatapos ng taping, pagkatapos ng eksena, parang ang bilis ko siyang i-switch off dahil para ako nag-e-exam na natapos na, pass your papers na, and pumasa ka with flying colors. Kaya doon pa lang, hindi ko na siya nadadala. Kumaga positive energy na yung nakukuha ko doon dahil kumaga rewarding yung pakiramdam na nagampanan mo lahat ng mga task mo noong araw na yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Damang-dama pa rin ang Carlos Yulo fever sa suporta ng mga Pinoy sa ating Golden Boy. Ang ilan, idinaan sa pagiging kwela ang podium finish na hirit at paandar ala Kaloy. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Kasunod ng kanyang historic double gold sa Paris Olympics, may tila Carlos Yulo multiverse nga na mga biglang gymnast online. Si Romar mula paggising sa umaga, pagbukas ng ref, hanggang sa pagsusuot ng tsinelas at pababa sa motor, mala gymnast na rin. Ang isa namang ito, abay may outdoor performance pa. Mula sa balancing hanggang sa ilang routine. Carlos, is that you?
Pati unang hirit barkada aba hindi rin nagpahuli sa pag-unleash ng kanilang hidden gymnastic skills. Unang hirit! Baka mag-change career naman itong staff ng isang cafe sa Rizal. Nakuhang-kuha ang winning floor exercise performance ni Yulo. Lalo na ang kanyang plakadong landing. O, di ba? Parang hindi naman nalalayo. Si Ayo may bit-bit pang props. Move over Yulo chalk powder dahil siya may foot powder. Lalong bida naman ang nais patang lalagyan ng powder. Ang very Pinoy na Tupperware. Biro ng maraming netizens, mawala ng lahat, wag lang ang Tupperware na tila lucky charm ni Carlos. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok. 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.